Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang kasong puno ng lihim, pagtataksil at trahedya na yumanig sa maliit na bayan ng Bel Air, Ohio. Ito'y kwento ng isang amang may asawa at anak, ngunit may tinatagong isang lihim na sexual na relasyon sa kanyang matalik na kaibigang parehong lalaki. At nang nanganganib na mabunyag ang kanyang pagtataksil sa kanyang asawa, gumawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Isang malamig at sinadyang pagpatay na sinundan ng maingat na pagtatago ng ebidensya para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ang kasong ito ay tungkol sa pagkakanulo, kasinungalingan at sa mapanganib na epekto ng patuloy na pagtatago ng lihim. Isang paalala kung paano ang takot, kahihiyan at desperasyon na gumawa ng desisyong sisira hindi lang sa isang buhay, kundi sa buhay ng lahat ng taong nadamay magpakailanman. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Simulan natin ang kwentong ito sa isang tahimik na hapon noong Mayo 7 taong 2017 sa maliit na bayan ng Bel Air, Ohio. Si David Kinney kasama ang kanyang asawa na si Sherry at ang kanilang batang anak na babae ay pumunta sa bahay ng malapit niyang kaibigang si Brad McGarry. May simple lang silang pakay, yun ay ang ibalik ang isang seaweed trimmer na kanyang nahiram noon dito. Pero habang papalapit sila sa bahay nito, may kakaibang aura ang bumalot sa buong bahay. Nang sila ay kumatok, walang sumasagot sa pintuan sa harap at unti-unting pumasok ang kaba sa kanila. Pinangunahan sila ni David papunta sa likod ng bahay at doon nila napansin na bahagyang bukas ang service door. Sa loob ay magulo ang bahay at malinaw na may masamang nangyari doon. Tinawag ni Sherry si Brad pero puro katahimikan lang ang sumagot. Nang walang marinig, napagdesisyonan ni David na silipin ang basement. Pero ang nakita nila roon ay tuluyang magbabago sa buhay nila magpakailanman. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino nga ba si David Kinney. Siya ay isang bata-batang lalaki lang noon na may normal na buhay. Nang umabot siya sa edad na 21, nagpa siya ang kanyang ina na maghanda ng isang malaking salo-salo para sa kanya. Isa sa mga naging bisita niya sa party na iyon ay si Sherry, isang magandang single mom na dumalo kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Habang tumatagal ang gabi, agad na nahulog ang loob ni David kay Sherry. Ramdam niya agad ang kakaibang koneksyon nilang dalawa. Kaya kinabukasan, sinabi niya sa kanyang ina na natagpuan na niya ang babaeng mahal niya at determinado siyang gawing opisyal ang kanilang relasyon ni Sherry. Sa kabila ng magagandang katangian ni Sherry, may ilang tao sa paligid ni David ang nagtanong sa kanyang desisyon na pakasalan ng isang babaeng may 3 maliliit na anak na. Para sa kanila, mabigat ang responsibilidad na ito para sa isang taong 21 taong gulang pa lamang. Pero si David, puno ng dedikasyon at pagmamahal, handa raw niyang akuin ang lahat ng responsibilidad at bumuo ng magandang buhay kasama si Sherry at ang kanyang mga anak. Para masigurong kaya niyang buhayin ang kanyang bagong pamilya, nag-enroll si David sa isang kurso para maging coal miner. Isa itong mahirap at delikadong trabaho pero mataas ang sahod at sapat na para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa training na ito ay nakilala niya si Brad McGarry. Si Brad na ipinanganak noong dekada 60 sa Cambridge, Ohio ay dumaan sa maraming pagsubok sa buhay bilang hayagang bakla sa isang konserbatibong lugar. Madalas siyang makaranas ng pag-iinsulto at panghuhusga sa pagkatao niya. Pero kahit ganoon, nanindigan siya at piniling mabuhay ayon sa kung sino talaga siya. Sa paglipas ng panahon, nakabuo siya ng matibay na samahan ng mga kaibigan at pinasok ang trabaho bilang hairstylist kahit mahirap ito sa isang maliit at working class na bayan. Kalaunan, gumawa si Brad ng isang malaking desisyon. Tinalikuran niya ang hairstyling at piniling maging coal miner kahit malayo ito sa dati niyang naging trabaho.
Mabilis namang naging magkaibigan sina David at Brad. Sa paglipas ng panahon ay naging mahalagang bahagi si Brad ng pamilya ni David at kalaunan tinawag pa siyang Uncle Brad ng mga anak ni David. Halos hindi sila mapaghiwalay ni David at sa paglipas ng mga araw ay palagi silang magkasama at laging nagtatawanan. Pagsapit ng taong 2017, 30 taong gulang na noon si David, masayang kasal kay Sherry at patuloy na lumalaki ang kanilang mga anak. Si Brad naman ay sinusubukang pagsabayin ng trabaho, oras sa pamilya at isang lihim na relasyon. Noong Mayo 7 taong 2017, matapos dumalo sa isang pagtitipon ng pamilya, sinabi ni Brad sa isang pinsan na kailangan niyang umuwi para sa isang meeting. Maya-maya, bandang alas 6:15 ng gabi, dumaan sa bahay ni Brad sina David, Sherry at ang bunso nilang anak na babae. Nagulat sila nang walang sumagot sa pintuan kahit naman nakaparada ang sasakyan ni Brad sa labas. Dahil sa pag-aalala, pinuntahan nila ang likod ng bahay at napansin nilang bukas ang service door. Tinawag nila si Brad pero walang sumasagot. Pumasok si David sa loob ng bahay habang si Sherry naman ay naghanap sa itaas. Nauwi ang paghahanap ni David sa basement at doon siya sinalubong ng isang nakakatakot na tanawin. Nakahandusay ang wala ng buhay na katawan ni Brad sa sahig at napapaligiran ito ng kanyang sariling dugo. Nang marinig ni Sherry ang sigaw ng kanyang asawa, dali-dali siyang bumaba at natigilan din siya sa kanyang nakita. Agad tumawag si Sherry sa 911 at hindi naman nagtagal, dumating ang mga pulis matapos i-report ang pagkakatuklas ng katawan ni Brad. Nang dumating ang mga pulis, nakita nila si David at Sherry na halatang nanginginig at lutang pa habang ikinukwento kung paano sila dumaan para kumustahin lang ang kaibigan at sa halip ay sinalubong ng isang matinding trahedya. Ipinaliwanag ng mag-asawa kung gaano sila kalapit kay Brad at kung gaano kalalim ang samahan na nabuo nila sa paglipas ng mga taon. Ayon sa pamilyang Kinney, madalas silang magkasama tuwing mga bakasyon at mahal ni Brad ang kanilang mga anak na parang tunay na siya ang kanilang tiyuhin. Ayon pa sa kanila, may plano pa silang magbakasyon kasama siya sa Bahamas noong Agosto ng taong iyon. Nang tanungin kung may alam silang kaaway o problema sa buhay ni Brad, sinabi ni David at Sherry na kamakailan lang ay natapos ni Brad ang isang magulong relasyon sa isang lalaking ang pangalan daw ay Scotty. Kahit hindi nila alam ang apelyido nito, inilarawan nila ang relasyon nito bilang puno ng alitan at may madalas na mainit na pagtatalo. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong posible para sa mga saksi, sinimulan ng mga pulis na suriing mabuti ang lugar bago maglabas ng anumang konklusyon. Ayon sa inisyal na investigasyon, ito ay biktima ng isang pamamaril. Sa basement, nakita nila ang katawan ni Brad na nakadapa sa sahig, napapaligiran ng malaking tipo ng dugo sa bandang ulo at sa unang tingin pa lang, malinaw na tinamaan siya ng bala sa kanyang ulo. Sa kabila ng malinaw na palatandaan, una munang inisip ng mga pulis na baka dumaraan si Brad sa matinding problema at posibleng sinaktan nito ang kanyang sarili. Nang dumating ang forensic expert sa lugar, tinanong niya ang mga pulis kung may nahanap silang sandata at sinabi nilang wala. Pero dahil karaniwan daw ang isang taong gumagawa ng ganitong hakbang ay bumabagsak sa mismong sandata, napagdesisyonan ng forensic team na baliktarin ang katawan. Pagkatapos nilang gawin iyon, wala pa ring nahanap na sandata. Kaya naman, agad na naalis ang unang hinala na ito ay sariling gawa. Habang patuloy nilang sinusuri ang bahay, sinubukan ng mga pulis na buuin ang buong larawan ng pangyayari. Napansin nila na parang may nanghalugog sa bahay pero kakaiba ang dating. Magulo ang kusina, maraming bukas na drawer at ganoon din ang sala na tila pinagkalat ang mga gamit. Sa una, inakala ng mga otoridad na posibleng nangyari ito dahil sa isang pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Pero matapos ang mas masusing inspeksyon, napagtanto ng mga investigador na walang nawawalang mahalagang gamit kahit marami sanang pwedeng kunin. Napansin din nila na kolektor si Brad ng mga rural style na likhang sining at puno ang kanyang bahay ng mga mamahaling bagay. Kung karaniwang pagnanakaw lang ito, nakapagtataka na naiwan ang telebisyon at may mga perang nakakalat pa sa sahig.
Dahil sa lahat ng palatandaang ito, naniniwala ang pulis na ang pagnanakaw ay pinalabas lamang para iligaw ang imbestigasyon. Dahil hayagan na bakla si Brad at nagtatrabaho sa isang minahan ng carbon, sinuri rin ng mga investigador ang posibilidad na baka may nakaalitan siyang mas konserbatibong katrabaho na posibleng nauwi sa isang hate crime. Pero nang makausap nila ang mga kasamahan niya sa minahan, nagulat sila dahil lahat ay may respeto at paghanga kay Brad at inilalarawan siya bilang isang mabuting tao. Mabilis namang inalis ang teoryang ito. Kinapanayam din ng mga detective si Brad ng mga kaibigan at kamag-anak para mabuo ang timeline at makakalap ng mas maraming detalye. Batay sa pahayag ni na David at Sherry sa lugar, kamakailan lang ay natapos ni Brad ang isang toxic na relasyon sa isang lalaking nagngangalang Scotty. Kinumpirma rin ito ng kaibigan ni Brad na si Wendy. Sinabi ni Wendy sa pulisya na tutol siya sa kanilang relasyon at napansin niyang masyadong nagiging involved si Brad kay Scotty hanggang sa magsimulang maging kakaiba ang pangyayari. Dahil sa impormasyong ito, nakuha ng mga detective ang buong pangalan ni Scotty at agad silang pumunta sa bahay nito para tanungin siya. Pero pagdating nila doon, sinabi ng ina ni Scotty na 3 buwan na itong nakakulong dahil sa paglabag sa kanyang probation. Bagamat inalis nito si Scotty bilang direktang salarin, hindi pa rin siya tuluyang tinanggal ng mga detective sa listahan ng mga posibleng sangkot. Inisip ng mga investigador na posibleng plinano niya ang krimen kahit nasa loob siya ng kulungan gamit ang tulong ng isang kasabwat. Pinuntahan ng pulis si Scotty sa kulungan para ipaalam ang pagkamatay ng dati niyang nobyo at obserbahan ang magiging reaksyon niya. Kitang-kita na nagulat at apektado si Scotty sa balita at sa pagtatapos ng panayam, halos tuluyan na siyang inalis ng mga detective bilang sangkot sa krimen. Dahil sa desperado na silang makahanap ng sagot, nagpasya ang mga detective na ikutin ang kapitbahayan para alamin kung may mga kamera na nakakuha ng anumang galaw malapit sa bahay ni Brad. Sa kabutihang palad, may isang kapitbahay na may kamera na nakatutok sa kalsada malapit sa bahay ni Brad. Maaaring may posibleng nakuha ito kung sino man ang dumating at umalis sa bahay ni Brad sa araw na iyon. Habang sinusuri nila ang ilang oras ng footage, ipinagpatuloy pa rin nila ang pakikipag-usap sa mga kaibigan at kamag-anak. Mukhang papunta na sa wala ang kaso hanggang sa makalipas ang 2 araw ng kapanayamin ng mga detective ang isang pinsan ni Brad at biglang nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ikinuwento niya na noong araw ng insidente, umalis daw si Brad sa family lunch bandang 1:30 hanggang 2:00 ng hapon, pero bago iyon ay nabanggit niyang may lalaking nagngangalang DJ na pupunta sa bahay niya. Dagdag pa niya, pabiro pang sinabi ni Brad na may plano raw siyang matulog kasama ang bisita niya na may halong romantikong pahiwatig. Ibinunyag pa niya na sinabi ni Brad sa kanya na ang lalaking iyon ay may asawa at hindi pa umaamin sa asawa nito tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi rin niya sa mga detective na matagal na ang relasyon ni Brad at DJ at nagawa nilang itago ito sa loob ng maraming taon. Kaya kahit ayaw niyang ibunyag ang totoong pagkakakilanlan ng minamahal ni Brad, napilitan din siya sa huli dahil sa matinding pagtatanong ng lead investigator. At doon, binanggit niya ang isang pangalan na ikinagulat ng lahat. Nabigla ang lahat nang marinig na si DJ ay walang iba kundi si David, ang mismong taong nakatukla sa walang buhay na katawan ni Brad. Nang tanungin kung sigurado siya sa kanyang sinabi, kinumpirma niya na si David lang talaga ang lalaking nabanggit ni Brad sa kanya. Kalaunan, sinabi ng mga detective na nang malaman nilang si DJ ay si David, ang taong nakakita sa katawan habang kasama ang kanyang pamilya, biglang naging malinaw ang lahat. Hanggang sa puntong iyon, tinitingnan si David bilang isang mahalagang saksi sa kaso na tila tunay na gulat at nagluluksa sa pagkamatay ng kaibigan. Pero dahil sa biglaang pagbabagong ito sa kwento, agad siyang naging pangunahing suspect. Sa palusot na kailangan nilang kunin ang ilang litrato mula sa kanyang cellphone na may kinalaman sa crime scene, napapayag ng mga detective si David na ibigay ang kanyang telepono. Pero sa katunayan, sinusubaybayan nila ang lokasyon ng kanyang phone noong oras na napatay si Brad at naghahanap ng ebidensyang magpapatunay na higit pa sa pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila.
Nang suriin ang location data, lumabas na nasa bahay ni Brad ang cellphone ni David sa mismong oras ng pamamaril. Kahit binura na ni David ang mga sensitibong mensahe, isang mas malalim na forensic analysis ang nakahukay ng mga text message sa pagitan nila ni Brad na nagkumpirma ng kanilang sexual na relasyon. Samantala, ang grupong sumusuri sa footage mula sa kamera ng kapitbahay ni Brad ay nakakita rin na si David ay pumunta nga sa bahay ni Brad bago ang tinatayang oras ng pag-atake. Napansin din nila na dumating siya gamit ang sasakyan ng kanyang asawa, hindi ang sarili niyang sasakyan. Itinala nila ang haba ng kanyang pananatili at lumabas na umalis siya makalipas ang humigit kumulang 40 na minuto. Nakuha rin sa footage ang pagbabalik ni David makalipas ang ilang oras sakay ng kanyang truck at kasama ang kanyang pamilya sa kunwaring dahilan na ihahatid ang weed trimmer na umano'y hinihingi na ni Brad. Matapos ipunin ang lahat ng ebidensyang ito, kumbinsido ang pulis na sapat na ang kanilang hawak para patunayang naroon nga si David sa bahay ni Brad bago at sa mismong oras ng kanyang kamatayan. Panahon na para harapin ni David ang katotohanan. Nang ipakita ng mga detective kay David ang mabibigat na ebidensyang nakuha mula sa kanyang cellphone, inamin niyang nasa bahay nga siya ni Brad pero paulit-ulit niyang binago ang kanyang kwento sa mahabang interogasyon at umabot sa 7 o 8 na magkakaibang bersyon ng nangyari. Sa isang punto, sinabi ni David na may ikatlong lalaking hindi niya kilala na nasa bahay ni Brad at matapos ang isang matinding pagtatalo, ang lalaking iyon umano ang bumaril kay Brad. Iginiit niya na tinakot siya ng lalaking iyon para manahimik bago siya pinayagang umalis. Pero malinaw na sinabi ng detective na hindi siya naniniwala sa kwentong iyon kaya muli na namang binago ni David ang kanyang salaysay. Nang pilitin siyang magsabi ng totoo, inamin ni David na itinago niya ang kanyang relasyon kay Brad mula sa kanyang asawang si Sherry pero iginiit niyang ilang buwan pa lang daw ito at hindi ilang taon. Ayon sa kanya, hindi naman daw siya pinipilit ni Brad na iwan ang kanyang asawa at magsama sila pero nagalit umano si Brad nang subukan niyang tapusin ang kanilang romantikong relasyon noong hapon daw na iyon. Ipinahayag din ni David na umano'y ipinakita ni Brad ang baril at ipinakilos ito sa kanyang mukha na labis na tumakot daw sa kanya. Sinabi niya na ang kanilang argumento ay umabot sa pisikal na pagtatalo at sa pagkakataong iyon ay nakuha niya ang baril at nabaril si Brad sa noo. Iginiit naman niyang ginawa niya ito para sa sariling pagtatanggol. Inamin din ni David na isang beses lang daw niyang pinaputukan ang baril kay Brad habang nakahiga ito sa sahig. Agad namang pinabulaanan ng mga detective ang bersyon na ito na ipinaliwanag na imposible ang account ni David batay sa mga batayang batas ng pisika. Ipinakita ng forensic analysis ng katawan ni Brad na siya ay nabaril ng 2 beses pareho sa likod ng ulo na nagpapakita na ang pumatay ay nasa likod niya. Nang tanungin tungkol sa sandata, sinabi ni David na itinapon niya ito habang tumatakas mula sa lugar. Sa mga sumunod na araw, nakita ang mga pulis na nagsasagawa ng paghahanap sa paligid ngunit hindi na natagpuan ang baril. Sa kabila ng nawawalang sandata, tiyak ng mga investigador na tama ang kanilang hinala kay David. Bago siya dalhin sa kulungan, pinayagan siyang makausap muna ang kanyang asawa. Mahigpit na binantayan ng mga detective ang pag-uusap ni David at Sherry. Sa puntong iyon, inamin ni David kay Sherry ang relasyon nila ni Brad at nagpakita ito ng pagsisisi sa hindi pagkakaayos ng mga bagay ng maayos at inamin niyang hindi niya mababago ang nangyari. Si Sherry na nagulat sa bigat ng kanyang sinabi ay nanahimik at hindi makapaniwala. Paulit-ulit na inilahad ni David kay Sherry ang sinabi niya sa mga detective. Sa gitna ng kanyang luha, tinanong siya ni Sherry kung minamaliit ba siya ng paliwanag na iyon at sinabi niyang hindi niya kayang tumingin sa kanya. Pinagtibay ng pag-uusap na ito sa mga pulis na wala talagang alam si Sherry sa nangyari sa likod ng kanyang likod. Noong Mayo 9, inaresto si David at kinasuhan ng first-degree murder. Ipinahayag ng mga investigador na marahil ay naiinis si Brad sa pagtatago ng relasyon nila at banta niyang ipaalam ito kay Sherry kaya nagkaroon ng motibo si David na patayin ang kaibigan para mapanatili ang kanyang dobleng buhay.
Pagkatapos ng ilang araw sa kustudiya, lumitaw si David sa korte para sa mahabang preliminary hearing noong kalagitnaan ng Mayo 2017. Doon, hinarap niya ang kaso sa pagpatay kay Brad. Nakatuon ang kanyang tingin sa sahig habang nagpapatotoo ang mga investigating officer at pinokus ng prosecutor ang mga hindi pagkakatugma sa kwento na ibinigay niya. Ikinwento ng pulis kung paano si David ay halatang labis na naguguluhan sa lugar ng krimen, nakakaranas ng pisikal na kahirapan kasama ang hirap sa paghinga at pagsuka. Inilahad din ang orihinal na nakasulat na pahayag ni David kung saan sinabing isang simpleng kaibigan lang siya na nagpunta para ihatid ang weed trimmer at aksidenteng natuklasan ang walang buhay na katawan ni Brad sa basement. Ipinakita ng lead investigator ang huling pahayag ni David kung saan inamin niyang nabaril niya si Brad para sa sariling pagtatanggol gamit ang sandata na sa kabila ng masusing paghahanap ay hindi na natagpuan. Ang resulta ng autopsy ay naging critical na punto na tuluyang winasak ang claim ni David sa self-defense dahil ipinakita nito na nabaril si Brad ng 2 beses sa likod ng ulo na hindi tugma sa isang akto ng pagtatanggol sa sarili. Tumuloy ang abogado ni David sa korte, ipinagtanggol siya at sinabing hindi banta si David sa lipunan at ang trahedya na nagresulta sa kamatayan ni Brad ay bunga lamang ng natatanging sitwasyon. Iginiit niya na kung naganap man ang krimen, ito ay manslaughter at hindi ito murder. Pinanindigan din niyang self-defense lamang ang ginawa ni David. Samantala, nanatiling tahimik si David sa halos 3 oras ng pagdinig kung saan nagpatotoo ang mga saksi. Matapos suriin lahat ng ebidensya at testimonya, natagpuan ng hukom ang probable cause para ipadala ang kaso sa county court at itakda ang piyansa sa halagang ₱1 milyong. Agad namang humiling ang depensa ni David na bawasan ang piyansa at iginiit na imposibleng bayaran ito ni David. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ito ng hukom. Ilang linggo ang lumipas, nagsampa ang abogado ni David ng higit 12 motion sa isang pagdinig. Kabilang sa mga motions na ito, ang isa pang kahilingan na bawasan ang piyansa ni David. Maraming kaibigan at kamag-anak ni David ang dumalo sa pagdinig upang ipakita ang kanilang suporta sa kanya. Hiniling ng abogado na bawasan ang piyansa sa $250,000 halagang kayang kayanin ng pamilya Kinney. Tinawag niya ang ilang saksi, kabilang ang asawa ni David, ang kanyang ina, ang kanyang biyenan at ang kanyang stepfather. Lahat sila ay nagpahayag tungkol sa mabuting karakter ni David at inilalarawan siya bilang isang kagalang-galang, masipag at responsable, pati rin bilang mapagmahal na asawa at ama. Nagpatotoo din si Sherry na si David ay nagbibigay ng emosyonal at material na suporta sa kanilang 3 anak sa nakalipas na 10 taon kahit hindi siya kanilang tunay na ama. Sa cross-examination, tinanong si Sherry tungkol sa mga pangyayari noong Mayo 7 nang dinala siya ni David at ang kanilang anak na babae sa bahay ni Brad. Sinabi niya na sinabi sa kanya ng asawa na ibabalik lang nila ang isang weed trimmer. Nang tanungin ng hukom kung may kakaibang kilos ang asawa niya noong araw na iyon, sinabi ni Sherry na wala siyang napansin. Ikinwento niya kung paano sila dumating, kumatok sa pintuan, nakita ang backdoor na bukas at pumasok sa bahay na tila pinagsaluhan bago pumunta si David sa basement at sumigaw na tawagan niya ang 911. Pagkatapos marinig ang lahat ng argumento, nagpasya ang hukom na ang testimonya tungkol sa karakter ni David ay hindi sapat para bawasan ang piyansa. Batay sa desisyon, dinala ni David ang kanyang asawa at anak sa bahay kung saan may patay na katawan sa pagkukunwaring hindi niya alam ang nangyari. Dagdag pa ng hukom, sadyang nagsisinungaling si David sa kanyang asawa at anak. Pagkatapos, nagsimula ang paglilitis ni David na tumagal ng 1 linggo. Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang mga ebidensyang nabanggit na tulad ng surveillance video ng kapitbahay na nagpapakita na dumating nga si David sa bahay ni Brad bago ang oras ng krimen at bumalik kasama ang pamilya nito. Ipinakita rin ng police body cam footage na malinaw na nagpapakita na nagsisinungaling si David mula pa sa simula.
Isa sa pinaka-nakakapansin na testimonya ay mula sa isang forensic expert tungkol sa DNA evidence na nakuha sa lugar ng krimen. Ibinunyag ng eksperto na ang DNA mula sa ginamit na kondom ay nagpapakita ng DNA ni Brad sa labas at DNA naman ng isang hindi kilalang lalaki sa loob, ngunit walang bakas na DNA ni David. Ang revelasyong ito ay kontrobersyal dahil taliwas ito sa akusasyon ng isang detective na naniniwalang plinano ni David na patayin si Brad para itago ang kanyang lihim at buhay pamilya. Ayon sa detective, niloko ni David si Brad gamit ang pangakong sexual, pinatay siya at pagkatapos ay sinubukang itago ang krimen. Samantala, ipinaglaban ng depensa na kumilos si David dahil sa takot at pagtatanggol sa sarili. Bagamat inamin ng abogado na hindi palaging nagsasabi ng totoo si David at may ilang kakaibang kilos, iginiit niya na hindi ito ginagawa si David bilang isang kriminal. Pinaloob ng prosekusyon na ang dalawang tama ng bala sa likod ng ulo ay hindi maaaring ituring na self-defense at itinuro na nakaluhod si Brad nang matamaan sa unang tama sa itaas ng ulo at pangalawa sa ibabang bahagi ng bungo. Matapos marinig ang closing arguments, nag-deliberate ang hurado ng 4 na oras. Puno ng tensyon ang korte nang bumalik ang hurado at nang basahin ng hukom ang unanimous verdict na patunayang nagkasala nga si David Kinney sa aggravated murder kay Brad. Ang hatol ay sinalubong ng paghinga ng malalim at luha mula sa mga naroon. Bago ipahayag ang kanyang sintensya, binigyan si David ng pagkakataong magsalita. Nagsimula siya sa paghingi ng tawad sa pamilya ni Brad para sa lahat ng sakit at hirap na naidulot niya. Sinabi niyang hindi niya intensyon na mangyari ang lahat ng ito at hinihiling niya na sana ay maibalik pa niya ang lahat. Inamin din ni David na walang anumang paghingi ng tawad ang makakabawi sa buhay ni Brad, pero gusto niyang malaman ng pamilya na labis niyang pinagsisisihan ang lahat ng nangyari. Magkagayunman, hindi naman nagbago ang desisyon ng hukom sa mga paghingi ng tawad ni David. Ipinahayag ng hukom ang maraming kasinungalingan ni David upang pagtakpan ang kanyang ginawa at sinabi din nila na ang krimen na ginawa nito ay malamig at planadong pagpatay na sinundan ng maingat na pagtatakip. Sinabi ng hukom na pinagplanuhan ni David ang pagpatay kay Brad. Niloko siya gamit ang pangakong sexual, inayos ang crime scene at ginawa ang maraming hakbang para itago ang krimen. May 4 na opsyon sa sentencing ang hukom. Lahat ay life imprisonment, ngunit may posibilidad ng parol pagkatapos ng 20, 25 o 30 na taon. Pinilit ng depensa na pumili ng isa sa mga opsyon at iginiit na si David ay isang mabuting mamamayan at walang kriminal na record bago ang trahedya. Pinilit din ng prosecutor na ipataw ang life without parole at binigyang diin na wala na ang buhay ni Brad at hindi na ito kailanman maibabalik pa. Sa sagot, sinabi ng hukom na kung kayang kitilin ni David ang buhay ng isang taong nagmamahal at kaibigan niya, nagdudulot ito ng pangamba sa kung ano ang maaari niyang gawin sa sino mang tatanggihan siya. Dahil doon, hindi nila pwedeng payagan si David na bumalik pa sa lipunan. Kaya noong Pebrero taong 2018, hinatulan si David ng life without parole kasama ang karagdagang 3 taon para sa firearm specification na nangangahulugang nagkaroon siya ng baril habang ginagawa ang krimen. Sinabi ng mga pulis na ang buong kaso ay isang trahedya na sana ay naiwasan kung hindi lang nag-alala si David na itago ang kanyang pagiging bakla. Noong kalagitnaan ng taong 2023, ipinakita ng prison records na nananatili pa rin si David sa bilangguan sa Ohio. Mula sa oras ng kanyang pagkakakulong, sinubukan ng kanyang abogado na i-appeal pa ang sintensya at palaging naghahangad ng posibilidad ng parol, ngunit lahat ng apela ay tinatanggihan ng hukom. Sa oras na ito at sa mga darating pang taon, patuloy na pagsisilbihan ni David sa kulungan ang kanyang ginawang krimen sa kanyang kaibigan.
At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng lihim na hindi hinarap, kasinungalingang pinalala ng takot at desisyong ginawa sa desperasyon. Ang pagtatago ng katotohanan at pagtakas sa responsibilidad ay hindi kailanman magdudulot ng kapayapaan. Sa huli, ang katotohanan ay laging lalabas at ang maling desisyon kapag pinabayaang lumalim ay maaaring magwasak hindi lang sa isang buhay kundi ng maraming pamilyang nadamay. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman ang iyong saloobin sa kasong tinalakay natin ngayon at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.